Ang pangalan ni Wilfredo Buendia Revillame o mas kilala bilang si Kuya Willie Revillame ay isa sa mga pinakikilala at pinakikiusapan na personalidad sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Sa loob ng ilang dekada, siya ay naging sinumbolo ng saya, mga pag-asa at oportunidad para sa milyong-milyong mga Pilipino lalo na sa mga kabilang sa malalatang sektor ng ating lipunan. Gayunpaman, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay. Ito ay isang kwento ng kontrobersiya, pagdadapa, pagbangon at patuloy ng pakikibaka upang manatiling mahalaga sa isang industriyang mabilis magbago. Ang buhay ni Willie Revillame may isang salibing ng publikadong ugnayan ng kapangyarihan, kasikatan at personalidad sa mundo ng mass media. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanyang determinasyon at nagpatibay sa kanyang koneksyon sa karaniwang mamamayan. Dito rin nagsimulang mabuo ang kanyang paniniwala na ang tagumpay ay dapat may kasamang pagbabahagi sa kapwa. Bata pa lamang ay kapansin-pansin na ang likas niyang kakayahang magpatawa at makipagkapwa-tao. Hindi man marangya ang kanyang buhay noon, may tagay siyang kumpiyansa at lakas ng loob na kalaunan ay naging sandigan ng kanyang karera. Ayon pa man, hindi rin nawala ang mga isyu tungkol sa kanyang ugali sa set. Maraming mga ulat mula sa dating mga staff at kasamahan ang nagsasabing siya ay maigpit. Minsan ay pabago-bago ang mood at may tendensing magalit kapag hindi nasusunod ang nais niyang daloy ng palabas. May mga pagkakataong pinagsasabihan niya mga staff at co-host habang naka-file na nagdulot ng tension sa production. Para sa ilan, ito'y tanda ng pagiging attitude. Para sa iba, ito ay resulta ng matinding pressure ng live exhibition. May mga taong nagtatanggol kay Kuya Will at nagsasabing ang kanyang pagiging stricto ay nakatuon lamang sa kanyang trabaho. Bilang pangunahing host at creative force ng kanyang mga palabas, hawak niya ang malaking responsibilidad sa ganitong konteksto. Ang kanyang ugali, maaring ituring na produkto ng mataas na pamatyan at takot sa pagkabigo. Gayunpaman, sa panahon ng social media, ang ganitong asal ay madaling mapunat husgahan ng publiko. Habang nagbabago ang landscape ng telebisyon, unti-unting humina ang ratings ng ilan sa kanyang mga palabas. Nagkaroon ng mga panahong tila nawawala siya sa mainstream media at may nangulat na wala siyang regular na programa sa malalaking network para sa isang dating hari ng noontime TV. Ito isang mabigat na yugto ng kanyang karera. Isa sa mga pinakamadalas na binabato kay Willie Revillame sa loob ng maraming taon ay ang umano'y pagiging attitude niya sa set. Ang isyong ito'y paulit-ulit na lumutang sa mga ulat ng entertainment media, panayam ng dating mga staff at sa mga kwento sa likod ng kamera na unti-unting naging bahagi ng kanyang public image. Para sa ilan, ito'y patuloy ng pagiging maigpit at dominante niya bilang pangunahing host at producer. Para naman sa iba, ito'y natural na bunga ng matinding pressure ng pagkakaibat ng television at ng kanyang personal na pamumunan sa bawat palabas. Ayon sa ilang mga dating miyembro ng production team na kanyang mga programa, kabilang ang Wawawin, Willing Willie, Will Time Big Time at Wawawil at maging sa mga bagong proyekto ay may mga pagkakataon na umanong nagiging pabago-bago ang kanyang mga mood sa set lalo na kapag hindi nasunod ang takbo ng palabas na nasa kanyang isip. May mga ulat ng biglaang pagsama, pagbabago ng mechanics habang naka-live at direktang pagsita sa mga staff at sa harap ng mismong kamera. May mga pagkakataong din na pabalitaan na napuputol o nababago ang mga segments dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Kuya Will at ng Director o Floor Manager. Ang kanyang tapang, determinasyon at palasakit sa masa ay hindi makakaila. Ngunit kasabay nito ay ang kanyang mga kahinaan bilang tao. Sabi pa nga niya na wala lang ako, hindi na kayo nakaperform sa maayos. Umalis kasi ako, nag-meeting ako. Pagbalik ko, hindi pa pala tama. Kung nandito ko, maayos natin yan. O ngayon, magagalit na naman kayo sa akin. Ba't ganun? Yan ang sinasabi ko. Alam nyo, I'm sorry papalitan ko kayong lahat. Sorry. Hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo ng maayos. Hindi ganun. Dapat nagdadaran kayo. Hindi nyo nire-rehearse ang musika. Nag-meeting ako sa pag-chairman kasi parang nagpaalam ako na gagawin yung game na may last week pa humingi ako ng authorization. Diyos ko po, ang dami nag-aabang sa atin. I'm sorry I'm sorry sa inyo, hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. Huwag nyo akong ibabas dahil nakita nyo na hindi nila ni-rehearse nung wala ako. Sinabi ko mag-rehearsal sila. Mga tinig ng isang pagkadismaya at paghingi ng paumanhin sa mga solid supporters ng kanyang show.